Isang mapagpalang araw at magandang bahay. Ito na yung part 2 ng ating video sa ginagawa nating bahay dito sa probinsya, no? Kung saan nagkakabit na tayo ng mga moldura. Kasi yung ating bahay na ginagawa dito ay napaka-plain lang. Kung napapansin nyo, puro pader lang ito, paikot. Parang kahon lang talaga, tinatakpan yung bubong sa gitna. Kasi para maiwasan yung madaling pasukin ng hangin yung bubong. Bali, yung pinapagawa nating bahay dito ay kung tawagin nila noon ay typhoon proof. No, parang ayaw kong tawagin typhoon proof kasi siyempre wala namang mas nakakahigit sa galit ng kalikasan. Kung pahintulutan ng ating Panginoon na wasakin yung bahay, ay talagang mawasak talaga kahit anong tibay pa yan. Pero siyempre gagawa din tayo ng action kahit papano. Yung pinapatayo naman nating bahay ay kahit papano hindi naman agad-agad papasok ng hangin. Kasi yung lugar namin dito sa probinsya ay laging dinadaanan ng malalakas na bagyo. Ang tawag nga pala sa ganitong ori na klase ng design ng wall, no, ay parapet wall. Kung saan ang buong paikot ng bubong ay naharangan ng ating pader. Nang sa ganon, bago pa man tumama sa ating bubong yung malakas na hangin, ay nasasangga na ng pader. Kaya hindi agad ito matangay. Kasi ang bagyo ay kakibat yan ang malalakas na hangin, no? Kung saan unahing sisirain yung ating pinaka-ceiling eaves o yung laylayan ng ating bahay. Yung kisame sa labas ng ating bahay. Kadalasan dyan magsisimula masira ang ating bubong. Kapag yan ay nasira na at makapasok na yung hangin, ayun, mas madali nang tangayin ng hangin yung ating bubong. Kasi nakapasok na yung hangin sa loob at kaya niyang buhatin pa itaas yung ating bubong. So ito, kinakabit na natin yung mga moldura sa pinapatay nating bahay. Kung gusto nyo mapanood yung part 1 nga pala nito, no, yung nagsisimula pa lang tayo, yung naghukay pa lang tayo, kung saan umpisa pa lang natin pinatayo yung bahay na to, ay panoorin nyo na itong video na to sa aking channel. Ilalagay ko na lang din yung link sa comment section, yung part 1 nito. So ngayon, ipagpatuloy natin itong ating video. Ito na yung part 2 sa series na aking pinamagatang iginuhit ko noon, nagkatotoo na ngayon. Ito na yung update ng ating bahay, no, kung saan halos may plastering na lahat yung mga wall natin at saka nakabit na rin yung mga moldura. Yung mga bintana malapit na rin natin ikakabit. Nag-apply na rin kami ng waterproofing sa ating mga canopy at parapet wall sa itaas. Napaka-importante nito kasi ang ating wall ay inisakop ng ating bubong. Ang gamit ko nga palang pang waterproofing dito, no, ay Flexiban, may halong simento. Good morning! Nabuhusan na yung pinaka-poste ng ating service kit. Bali yung sa garahe na lang wala pa. Iikot ko kayo dito sa kabila ng marami pang basura, no? Iikot ko kayo dito sa pinakalikod. Yan, ganyan ang itsura pag umaga dito. Napakagandang tanawin sa likod. Diyan sa kabila ay andyan yung mga kabahayan. At dito naman yung school sa bandang kanan. Dito nagsimula na rin tayo magpintura, no. Pinauna ko muna yung loob. Tapos dito sa labas, pinapasunod na rin natin yung sa labas pagpintura. Kung napapansin nyo yung ibabaw nito ay lahat ay naka waterproofing na, no. So papatungan na lang natin yan ng pintura. Tapos yung ating pinaka service gate ay uti-uti na rin nabuo, no. Nagpasimula na rin pala tayo ng tiles dito sa sa banyo muna. Pinauna ko yung banyo.
Ayan, nabatakan na rin natin ng skim coat yung labas. Yung mga item sa taas, yun ang ating nalagyan ng waterproofing no, na flexiban. Bali, dalawang patong yan. Tapos yung pinaka-top niyan, yun ang tatlong patong. So, siguro natin kasi walang bubunga yung pinaka-ibabaw. Dito sa ating pinaka-service kit ay lalagyan natin ito ng design para naman mag-match dun sa ating bahay dun sa pinaka-corner no. So lagyan natin ito ng magkasing halintulad ng yung sa corner ng bahay na design. Bali ang ginagawa namin dito ay mano-mano na lang. Baga hindi na namin ito ginawa precast kasi maliit lang naman to. Bali plastering na lang din yung ginagawa namin dito. Napakuha lang namin para kahit papano kakapit naman yung ating plastering, hindi basta-basta malalaglag. Ayan, halos tapos na yung design sa ating arco no, sa ating pinaka-service kit. Tingnan natin yung ginagawa dito sa loob. Bali, nagsimula na nga pala kami mag-tiles no, sa flooring sa loob ng bahay. Itong mga bakal na to ay ito yung gawin natin kit sa ating pinaka-service kit natin. Kaya silip natin yung loob. Kaya nag-tiles na sila. Bali ang ginamit ko itong tiles ay yung pinaka lang, parang beach na hindi talaga masyadong puti. Dito sa likod medyo mahaba na yung mga talahib natin no. Kaya pinatabas na natin. Hindi pa tayo nakabili ng grass cutter kaya mano-mano muna yung pagtatabas natin ng talahib. Nakabit na rin yung ating pinaka-grills no, sa ating kit and pins. Tapos yung ating waterproofing sa labas ay halos tapos na lahat. Tapos ang ating pintura naman ay tuloy-tuloy na. Bali ang pintura na to ay gumagamit na ako ng tatlong kulay. Gumagamit ako ng shell gray para sa ating canopy. At beads naman para sa ating parapet wall. At itong gumagamit ako ng elastomeric white no, para sa ating pinaka-main color ng bahay, pinaka-main wall natin. Bali lahat ng pintura natin sa exterior ay elastomeric paint para naman waterproofing din. Sa araw na ito ay pinapakabit na rin natin yung mga glass na in-order natin, yung pinaka window glass, sliding window natin. Ang napili ko nga pala ditong kulay na salamino ay yung tinatawag nila na reflective blue. Yan, makapal yung tint nito, halos di mo makita yung loob talaga. Tapos yung frame na ginagamit ko ay black. Dalawa lang ipagpilian ko nito, black or di kaya yung white. Kaya lang white na nga yung bahay, kaya naisip ko i-black na lang natin para kahit paano contrast naman at bagay naman sa kulay blue na salamin. Ito po yung ating pinakabalaan. Bali may pinapagawa tayong isang maliit na apartment, swimming apartment, trade apartment. Kaya pansamantala muna tayong tumigil sa paggawa ng mga kabinet. Kaya sa video na to, i-share ko na lang muna sa inyo yung mga isa sa mga ginagawa namin dito, pamamaraan. Kasi wala tayong mga kabinet dito, kaya para meron tayong ma-upload man lang dito sa ating channel, i-share ko sa inyo sa video na to ang paano kami gumagawa ng paving blocks no, gamit lamang isang mold na nabili natin sa Shopee. So pwede nyo itong gayahin, mas nakakatipid tayo pag ito yung gagawin natin. Bale ito yung gagamitin natin no. Ito yung nabibili natin sa Shopee. Kung napapansin nyo, makapal dito, pagdating dito, manipis. Para pag angat ng ganon, mas madali. Yan, iangat. Parang nag-ano ka lang ng hollow block, para gumagawa lang ng hollow block. Bali, ang una natin gagawin, ililibre na natin yung lupa. So, meron tayong tansi dito. Yan. Para tuwid, kailangan libilado yung lupa para paglagay natin dito, diretso na. Kukunin natin yung tamang level at yung kapal nito. Bali, ang una natin gagawin ay maghalo tayo ng simento at saka buhangin
Bali, ang buhangin na ating gagamitin ay ito na ganitong klaseng buhangin. Yan. So, hindi na binibistay. Kasi hindi naman kailangan bistayin. O kailangan pag mayroong ganito may maliit na mga grabita. Bali, ang halo namin dito ay 1:5. Isang sakong simento at 5 buhangin. Wala nang gravel kasi yung buhangin na to, kung napapansin nyo, ay may halo na rin itong mga grabita. Kaya matibay na rin yung kahit sabi nating 5 yung buhangin, eh wala namang graba. Bali parang pag nagsama na yung graba at saka buhangin, sabihin nating 3 yung graba, 2 yung buhangin. Parang 1, 2, 3 pa rin. Tapos ang paghalo natin ay di masyadong basa. Ganito lang. Kumbaga mas basa lang siya kaysa dry pack. So parang panghalo block lang siya. Para mas madaling haluin. Tapos pag mahalo na, ito, yung ating ulmahan na nabili natin sa Shopee, ay pupunuin natin ng mga halo. Ito. Dong, kaway-kaway naman dyan. Si Dodong, no? Ang ating masipag na mason. Ayan. Bali, ang ginagawa nyo ngayon ay pupunuin nyo ng halo ang ating hulmahan. Tapos itatamper natin sa babaw. Tapos ibubuli natin. Ayan. Para kikinis. Magiging ganito. Kasi pag bibili tayo ng paving blocks, medyo may kamahalan siya, di ba? So ito simento lang, mas makakatipid tayo. Saka dito sa probinsya namin, medyo mahirap magbili ng paving blocks, mahirap maghanap ng ganitong mga design. So yan. So ganun lang kasimple, oh. Ang ganda. Yan. Kaya ang ginagawa namin pati yung ganito, share ko para sa inyo itong dingding namin, ito na parang bato, no, parang stone cladding, ay peke din ito. Bali simento lang ito, tapos ginugwit-gwitan namin dito. Pasensya na sa kuko, no, ito yung kuko ng masisipag, daming dumi. Ayan, ginugwit-gwit namin, tapos nilalagyan namin ng textured para magmukhang bato. Ayan. So ito yung napili nating kulay kasi ang kulay ng bahay ay gray and white. Black, gray, white. Morning. Malapit na matapos yung ating tayong apartment dito, no? So ang kulang lang nito ay landscaping dito sa labas at mga retouching ng mga painting. So medyo kunting kibot pa. So ngayon, umpisa na namin mag-landscaping. Unahan ko yung dito sa harap. Balak ko dyan, lagyan ko ng palmera. At saka siguro mga rock formation, maliliit na mga bato. Problema ko dito ay yung mga pananim, mga halaman kasi walang nagbibinta dito ng halaman. Pero maraming naghahalaman dito, pero ang pagkakalam ko, hindi nila binibinta. Pero
Pwede natin hingin. Tara. Lao pa rin tol. Pero kaya dili. Ha? Nay gagmay din to. Aman. Kamadili sa gagmay pa gid kayo. Ihatag ba? Payo. Ada tanawa ganahan makato. Bing. Ay kana. Saling sing ray lagi pang patay. Saling sing na. Oh. Dili na mudako. Ha? Dili na mudako. Ano yung wala ko maitano man. Ha? Di tayo nakakuha ng halaman kanina guys kasi yung isa kasi sobrang mahaba na, tsaka baluktot pa, mahirap nang bunutin kasi dikit-dikit. Tapos meron naman doon sa kabila namang kapitbahay ay maliit naman masyadong matagal pa natin palakihin yon. Ang gusto ko kasi yung medyo tamang laki na para kahit paano buhay na yung mga halaman tingnan pag matapos natin tanim dito sa harapan ng bahay dito. Bali maglalagay tayo dyan ng halaman, palmera. Punta tayo sa bukid pero siguro masyadong mahaba ng video natin. Puputulin ko na lang yung video ko dito. Tapos abangan nyo na lang yung karugtong nito kung saan doon makikita na talaga yung kalabasan nito. Isa sa napapaganda sa bahay kasi yung mga landscaping dito. Kung maganda yung landscaping, yung pinaka front yard niya, kung maganda yung mga halaman natin, yung parking, ayun, ayusin pa pala natin yung parking dito. Yun ang abangan nyo sa sunod natin video. Dito lang muna, bye-bye, pansamantala.